Alright mga idol, magandang araw sa ating lahat. Pag-usapan natin ang Pilipinas. At ito na nga mga idol, balita ngayon sa ibang bansa or sa Hong Kong, Taiwan or ano pa man doon sa Japan. Balita ang pamilyang Marcos, di ba? So putok na putok doon yung pangalan nila doon sa 350 tons of gold. Ang dami nun mga idol, ang laking pera nun. Balita yan ngayon mga idol doon sa ibang bansa, pero sa Pilipinas hindi yan binabalita. Alam na natin kung bakit. Tayo na lang mga vlogger magbabalita. At sa Pilipinas, nakatutok sila sa bahay ni dating Presidente Duterte. Parang gusto nilang halughugin. At pagkatapos noon, ang bahay ni Congressman Paulo Duterte ang kanilang hahalughugin. Diba? Yun yung mga balita mga idol. At yan ay intel na balita. At yan ay may katotohanan. Kasi ganyan rin noon kay sa QGC. Ganyan din yung ginawa nila. At yan mga idol ay isa sa katuparan yan bukas makalawa. Dahil pag yan gawa nila mga idol, alam nyo na kung bakit. Pag natuloy yan, balita yan dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. Matatakpan na yung balita ni Marcos regarding sa gold na 350 tons na gold, diba? Matatakpan na yun, mawawala na yun. Ang mapapalit sa eksena, bahay ni Duterte, pamilyang Duterte, diba? So ibig sabihin panakip butas lang ito yung balita, yung paghahalughog sa bahay ng mga Duterte. Panakip butas lang yan mga idol, para mapagtakpan yung balita na nasa ibang bansang, lalong lalo na sa Hong Kong, dahil nag-file doon ng kaso anti-money laundering law at may testigo doon. At sa Hong Kong malupit doon magano ng kaso, lahat may dokumento. At hindi yun basta-bastang papakawalan ng Hong Kong government. Ngayon, balik tayo sa Pinas. Dahil hindi binabalita yan ng mainstream media sa Pinas, mga vlogger yung nagbabalita. Pag pumutok ang paglusob o paghalughog sa bahay ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, babalita yon sa mainstream media dito sa Pinas. Ano po? Babalita yan. Tapos isusunod nila yung bahay ni Paulo Duterte, babalita din yan. Mawawala yung tao sa sa problemang or sa kalukuhang pinagagawa ng administrasyon ito. Nakatutok ngayon kay nandun sa paghalughog ng bahay ni Duterte. Yun yung kapalit dun mga idol. Ito opinion ko lang naman, pero maaaring ito'y magiging magkatotohanan. Isipin nyo na lang din na 99% na pwedeng mangyayari ito. Dahil nga kailangan nila ng pangtakip doon sa balita sa ibang bansa. So para maging popular, maging sikat din sa balita sa ibang bansa, yung bahay ng mga Duterte ang papasukin. Dahil kilala ang mga Duterte, especially Hong Kong, Japan, Taiwan, yan nakatutok sa mga Duterte yan, kung anong nangyayari sa pamilyang Duterte sa Pilipinas. Kaya yun ang ginagawa nila ngayon. At ating aabangan yan mga idol, dahil medyo magkakaroon ng problema yung ating tao di sa Davao. Kasi yan maraming tao, maraming supporters na nandoon. Papapasukin naman sila, pero kailangan may mga kamera na nakabuntot para maano natin ng tao na wala silang itinanim. Kasi mahirap yun mga idol pag nagtanim ng ebidensya. Dahil kamakailan lang yung dating Presidente Duterte nag-renew ng lisensya ng baril niya, at marami yun. Kaya baka taniman ng ganon or anong paman. Kailangan yung mga tao doon naka-alerto. Kasi ang administrasyong ito, kahit wala kang kasalanan, magkakaroon ka ng kasalanan. Kaya gagawin nila yan, gagawin nila lahat para mapagtakpan lang yung kanilang pinagagawa. Pero yung nangyayari doon sa Hong Kong, yung may nagfile ng kaso doon, mapagtakpan man nila ang balita, pero yung katotohanan hindi, dahil uusad yung kaso ron
uusad at uusad yun. Malalaman at malalaman natin yung kahinatnan ng kaso na nakapile doon. At pag nangyari yun, siyempre sikat na sikat ang pamilya Marcos at ang Pilipinas, dahil sa pagmananakaw. Hindi po biro yung 350 tons na gold. Yung halaga nun napakalaki. Ano po, so nanakawin at magnanakaw talaga sila sa ating bansa habang nandiyan sila, habang nakaupo yung mga yan. Walang ibang gagawin yung mga yan kundi mag-isip kung paano magnakaw. At hindi nila magagawa na sila lang, may kasabwat yan. At yung mga kasabwat yan, kakanta lang naman yan pag hindi nakatanggap ng party. Yung mga party yan Ganun ang nangyari doon sa Hong Kong Yung kasabwat nila hindi binigyan ng party, kaya yun nagsumbong. Puta, I don't like you, man. Ganun at ganun ang mangyayari niyan, mga idol. Tingnan natin, malalaman at malalaman natin yan, ano po, na yung pinagagawa nila yan ay pangtakip butas lang sa totoong problema para mawala sa eksena yung mukha ni Marcos. Kasi nakabalan ra yung mukha ni Marcos dun sa Taiwan pati sa Hong Kong. Sa balita ando dun sila sikat na sikat yung pamilyang yan sa pagnanakaw. Akalain mo na sa Guinness Book of Record yan dahil sa pagnanakaw, diba? Sila lang yun, pamilyang Marcos lang ang may ganong record. At kakaiba yung pamilya na yan. Nabudol kasi tayo noon, nabudol kami noon kaya yan dyan nakaupo. Kung hindi kami nabudol, kung hindi tayo nabudol, punyetang yan, wala yan dyan. Pero kung tumakbo naman si BP Inday noon ng presidente, siya presidente sana ngayon, gumaganda na sana ang Pilipinas ngayon, hindi sana lumubog ang Pilipinas ngayon, diba? Ganun at ganun ang nangyayari. Kaya ano tayo, antabay lang kami, okay? Antabay lang ng masang Pilipino anong mangyayari. Nag-aabang lang kami anong dapat gagawin. Pag may nagmando, okay na. Pag may nagsabi, okay na yun. Basta ang huling baraha ay nasa aming mga masang Pilipino. Kami ang huling maghuhusga. At malapit na yun yung paghuhusgang na yun. Okay, hanggang sa muli mga idol, maraming salamat.